Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na siya with evidence na ako mga kabibig talagang success na success. Si VP Sara at nakuha niya ang atensyon ng Malacanang. Natakot ang Malacanang mga kabibig. Naglabas daw di umano ng executive order na hindi na magbibigay ng statement lahat ng agencies laban kay VP Sara. Sige, maglabas kayo ng statement. I-push nyo si VP Sara. Push the button para magkaalaman kung sino ang ilalagay sa inodoro. Yan ang reaction ng maraming netizen na kung saan ngayon ay excited ng malaman kung ano ang susunod na ipapasabog ni VP Sara. Lalo nang nag-mention si VP Sara tungkol kay Romualdez at kay Liza Marcos. Grabe ang banat ni VP Sara nga, drag me to hell. Ha? Kasi hindi siya natatakot. May ebidensya, solidong ebidensya si VP Sara. Lalo na, VP Sara mentioned about Senator Amy Marcos at hindi makadeny si Senator Amy Marcos. Until now, wala pa rin statement si Senator Amy Marcos. Baka nabisungan si Senator Amy Marcos na huwag kang maglabas ng statement tungkol kay VP Sara. Dedmahin na lang daw. Pero ito, nabasa ko kay, Luminous by Trexie Cruz Angeles and Amit Panglinawan. Ang sipad ng mga bolongers sa executive. Handa na raw ang ilang mga ahensya na mag-issue ng kanya-kanyang statement para pabulaanan o sagot-sagutin ang drag me to hell press con ni VP Inday nang biglang may order na bumaba galing sa kinauukulang opisyal na nagsabing wag daw mag-react. Ay, wag daw mag-react. Natakot. Bakit natakot? Ano ang kinatatakutan ninyo? Kung talagang wala kayong tinatagong sikreto, patulan nyo. Mahilig naman kayo pumatol, no? Sa mga kung kayo ang nagsimula, gustong tapusin ni VP Sara ang sinimulan ni Liza Marcos. Diba? Ito pa, buong executive department ay sinabihan, do not answer. Oh, kasi pag sasagot sila, obviously, you're defending the president. Oh, totoo naman, di ba? Lahat naman ng mga department ay agencies, magdidepende naman ang presidente. So, nakuha nga ni VP Inday ang gusto niya. Di pinayagan gamitin ang pangalan niya o pag-usapan siya. Congress na lang ay may mga mahilig maglaro ng apoy. PS, salamat Malacanang Bolong Brigade. Sige, Congress, magsalita pa kayo dyan. Sige, bilisan nyo hanggang mapush ni Bibi Sara ang button at nalalabas na ang posibleng lalabas pa. Ito pa ang sinabi ni Trixie Angeles. Guilty pleasure namin dito. Kanina basahin ang mga rants at panoorin bumula ang mga bibig ng mga galit na galit sa sinabi ni VP Inday. Naawa nga kami at kinulang yata sila sa Luzartan at Metropolol. Sa amin naman, popcorn ang nauubos. O, diba? Bibig. Oo, kung ano-ano mga sinasabi nila, diba? Nag-react sila tungkol sa sinabi ni VP Sara kay Senator Amy Marcos. Well, in fact, normal lang naman kung galit ka, sasabog ka talaga na banat ng banat ang mga tao na walang kaalam-alam sa totoong istorya. Hindi ba mga kabibig? At alam nyo ba kabibig, trending na trending yung relo. Oo, pinag-usapan yung relo. Grabe talaga si VP Sara, no? Relo, ha? Biglang nag-trending topic. At ito ay pinick up ng maraming Pilipino. Yung pinasabog sa Congress, sabi ni VP Sara, yan, kulang pa yan. Oo, sige, ipaano pa nila, tawagin pa nila kung sino pa dapat tawagin. Kulang pa. Kaya sabi ng ilang nila, ay ito nga pick upin natin, ang relo. Nako, marami ang nag-react kabibig. Marami ang tawag dito, naintindihan yung feelings ni VP Sara. At may mga videong nagsilabasan na hindi pala isa lang or one time lang ginawa ni Pangulong Duterte magbigay ng relo. Maraming times pala, lalo na sa mga sa AFP, sa mga PMAers, maraming times pala kabibig. Grabe, pero itong si Marcos, takot magbigay ng relo. Baka the time, no, it was a test. Baka yung PMAer na yon ay siyang nabigyan ng test na humingi ng graduation gift kay Marcos. Kung willing bang ibigay ni Marcos yung mamahaling relo niya in exchange sa isang PMAer kung saan
ay ito yung mga taong magbibigay security sa atin. So meron akong video dito na ibabahagi sa inyo. Hindi lang pala one time nagbigay si Pangulong Duterte. Maraming times pa pala, kabibig. So ito, kabibig ha, i-watch natin ha. Ito ito, kabibig. Ito yung Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lamang. Ngunit sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Totoo. Madadala niya hanggang pagtanda Tingnan niya. nyo. Isang alaala na minsan Isang alaala panahon, na ang isang pangulo ng presidente ang bansa, nagbigay binigyan ako ng ng relo. relo. Oo, relo lang sa iba. Ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking pribilehiyo. Correct. Nung paglaanan ka ng oras ng isang presidente, nung paglaanan ka ng oras na makinig ang presidente sa'yo, yung bibigyan ka ng chance, yung bibigyan ka ng importante sa isang presidente na yung pinakamamahal na relo, na bagay, na material sa'yo, at willing ka bang ibigay, willing ka bang i-give up para sa isang konting kahilingan lang na mapasaya ang puso ng isang sundalo. Sa sinumang tao. Tingnan, Ito ay isang grabe, alaalang hindi kayang tumasa grabe, ng pera. no? Palakpakan naman dyan. Diba? Ang galing, oh. Kaya mahal ng AFP, Pangulong Duterte. Tingnan nyo kapigig. Ha? Oh, kita nyo naman, di ba? Again. May honor ba tayo? Yes, sir! Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir! O sino nagbe-birthday ngayon? Oh. Oh, wow. Grabe. Wow. May honor ba tayo? Tarlac ko, oh. Kasi hindi mo namaling relo. Oo. At ito pangalawa. Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lang. Tama. Ngunit sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Tama. Madadala niya hanggang pagtanda niya. Correct. Isang alaala na minsang isang panahon, isang pangulo ng bansa, binigyan ako ng relo. Oo, relo lang sa iba. Ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking pribilehiyo sa sinumang tao. Isang malaking Ito ay isang alaalang hindi kayang tumbasan ng pera. Wow. Kaya mahal natin sa Batico. Mahal natin sa Batico. Correct. Murang relo yan. Kahit nasa kalye pa yan. Pero ang nagbigay sa ating Pangulo, naku. May honor ba tayo? Kahit nasa kalye yung ibinigay na relo ni Pangulo Duterte, kukunin ko talaga. Kasi once in a lifetime, bibigyan ka na relo ng isang presidente. Sino ba magbigay ng oras sa inyo? Sino bang magbibigay ng regalo na galing sa presidente? Diba? That's memorabilia already. Diba, mga kabibig? So, palakpakan natin si Pangulong Duterte. Palakpakan. Ito yung tatak Duterte ba? Ito yung paano minahal ni Pangulong Duterte at pinahalagahan yung mga nagbibigay seguridad sa atin, security. Yung mga police, yung mga AFP, yung mga military, yung mga PMAers, di ba mga kabibig? Pero kung si Bongbong Marcos naman dyan, ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Ay, why should I give you my watch? Oh, di ba? Why should I give you my watch? Di ba? Grabe. Ganon siya katindi. Ganon kagaling si Bongbong Marcos. Bakit ibibigay ko sa'yo? Sino ka ba para pagbigyan ko? Oy, grabe naman. Ito, oh. Ito, kabibig, ha? Ito yung nakita ko. Oh, di ba? Oh. Let's spot the difference. Spot the difference tayo. Pasensya na kung ulit-ulitin kong video na to kasi dito talaga makikita kung anong klaseng tao itong presidente natin. Spot the difference. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Oh, di ba? Can I have your watch? Oh, tingnan niyo. Oh. Kita nyo naman, binigay ba? Binigay ba ni Bongbong? Hindi. Oh, tawanan lang ni Bongbong, why should I give you my watch? Oh, 'di ba? Si Sara na lang itaon ang nag-smile na lang diyan kasi mas lalong mahiya yung estudyante. Pero sa Duterte, tingnan niyo, PRD the best president, see the difference. Oh, 'di ba? Siya pa ang naglagay ng relo sa PMAer. Oh, tingnan niyo. Kitang-kita niyo naman diyan. Diba? Bakit kaya ito ginagawa ng mga PMAers, no?
Ano kayang ano nila, anong motibo nila? Kabibig, sabi ng ilang motibo lang kabibig, makikita nila kung willing bang ibigay ng isang presidente yung relo, either mamahalin or hindi mamahalin para sa isang PMAer na kung saan ito yung magbibigay security sa atin. Once ibigay ng isang presidente sa isang ng sa ang relo niya sa isang PMAer, it means secured ang mga PMAer. It means may paniniwala ang mga PMAers. It means na bibigyan ng oras ni Pangulong Duterte, ni Pangulo, o kung sino mang Pangulo, ang Pilipinas para willing siyang mag-sacrifice ng kanyang oras para protektahan ang Pilipinas. Pero si Bongbong sabi, why should I give you my watch? It means, bakit ko ibibigay ang oras ko sa iyo? Hala, alam niyo naman, ang rason kung bakit sila nanalo, ginamit si BP Inday. Ang purpose ni Amy Marcos, matatalo sila ni Leni Robredo sa Visayas at Mindanao. It's for winning, not serving. Baka bibig. So, wag na tayong umasa na meron pang mangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Bibi Sara, meron ba kayo nakita ng mga project ni BBM? Mga 3 years na? Wala. So, wag na kayong umasa. Kasi yung paggawa ng project, kulang ang 6 years sa isang presidente para gumawa ng project. Si BBM, meron bang proposal? O yung pabahay niya, nagawa ba? O puro lang salita, wala sa gawa. Pa-travel abroad, para saan? Diba? Investment. O kumusta ang investment? Meron ba? Ngawa pa rin ang mga tao. Gutom pa rin ang mga tao. Kaya ayaw ni BBM ibigay yung relo. It means ayaw kong ibigay yung time ko para sa Pilipinas. I will not give priority to you. At sino ka ba para bigyan kita ng relo? Diba? Grabe! Yun lang mga kabibig ng ating latest Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.